So, pag-uusapan po natin ay yung paano ang salita ng Panginoon ay muling sa atin po ay magbago. Kasi kailangan po natin maintindihan na unless na magbago tayo, ay patuloy po tayong dadalhin ng atin pong technology sa paglayo sa Panginoon. So, kailangan po muli ay ang salita ng Panginoon. Nung isang araw lang ay merong sa Japan pa naman, ay merong nasagasaan na babae na nasalpok ng isang truck na yung driver ay naglalaro ng Pokemon Go. Nasalpok niya yung babae, patay yung babae kasi naglalaro ng Pokemon Go. So, ang ibig sabihin ay nagiging kasalanan na sa atin. Okay? Mamaya, titingnan natin ay pagka po hindi natin naintindihan ang technology, nagiging kasalanan sa atin yan. Nagiging part ng world. Yung worldliness, yung world system, yan po ay ginagamit ng kaaway para tayo po ay yung mga bagay na legitimate ay gagawin natin in a forbidden way. Okay? Mamaya, titingnan natin. Tulad ng pagkain, hindi po masama ang pagkain. Ang masama is gluttony. Di ba? Ang sex, hindi masama. Ang masama ay yung immorality. Okay? So, ito po yung nangyayari sa ating technology na imbes na gamitin natin para tayo higit na magamit ng Panginoon, yan po ang nagiging kasalanan sa atin ngayon. Yan ang nagiging problema natin ngayon. So, ang sabi sa atin dito, we need to seek transformation. Muli tayong mabago dahil pag hindi tayo bumalik, merong tendency na lumalim tayo sa lugar na atin pong kinalalagyan at hindi na tayo makabalik. So, what we need is to bombard, ang sabi sa atin, our hearts and soul with the truth. So, atin pong bombard our heart and soul with truth. Kasi kung meron mang makapagbabago sa atin, yan po yung salita ng Panginoon. Okay? Kaya tayo po ay laging pinababalik eh. Okay? Balik kayo. Okay? Balik kayo sa salita ng Panginoon kasi pag hindi kayo bumalik sa salita ng Panginoon, wala pong pagkakataon na tayo po ay mabago. Okay? Kaya ang sabi sa atin dito, sa ating binasa, who being past feeling have given themselves over unto lasciviousness. Yung dati. Okay? Sabi dito, nung dati, ay binigay nyo yung inyong mga pakiramdam. Okay? Sa lasciviousness, to work all uncleanness with greediness. Sa Bible po, sinasabi na kung kayo nakakilala kay Kristo, dapat ito ay lampas na. Ibig sabihin ay nakalipas na. Ang problema natin ay bumabalik tayo. Nakakalungkot na sabi ng Bible, merong bumabalik sa sarili niyang sukay. At minsan nga, sinasabi doon, hindi ligtas yun, magkaganon. Pero sometimes, nakakalungkot na bumabalik tayo. Okay? Sa hindi natin pagkaalam ng salita ng Panginoon, bumabalik tayo doon sa dapat sana'y iniwan na natin yon. Okay? Kaya ang sabi sa atin dito, but ye have not so learned Christ. Okay? If so be that ye have heard Him and have been taught by Him as the truth as in Jesus. Ang sabi sa atin na sana ay naturuan na kayo eh. Okay? Kaya nga, meron din sita sa Biblia na marami na sana sa atin ay dapat sana yung mga teacher na. Pero hanggang ngayon ay tayo pa ang tinuturuan. Nakakalungkot na nagle-level up kayo sa mga technology nyo, pero sa pananampalataya hindi kayo nagle-level up. Bumabalik pa kayo, nagre-regress pa kayo
bumabalik pa tayo doon sa dati nating iniwanan na. Okay? So sabi sa atin dito, the key put off concerning the former conversation, the old man. Alsin nyo na yun, sabi ng Bible, kasi the old man which is corrupt according to the deceitful lust. Okay? So, titingnan po natin ngayon, how can the word change us? Paano ang salita ng Panginoon ay makapagbabago sa atin? Kaya nga, lagi nating sinasabi, magbasa kayo ng Bible. No? Lagi nating sinasabi na bigyan nyo ng pagkakataon yung salita ng Panginoon na ang sabi ng Psalm ay hayaan yung ang salita ng Diyos ay matago sa inyong puso upang hindi kayo magkasala sa Diyos. Okay? Kasi nga po ay nangyayari na pagka po may iba na laman yung ating puso at hindi salita ng Panginoon, malamang ay ang laman niyan kasalanan. Kasi ang sabi doon, thy word have I hid in mine heart that I might not sin against thee. Paano kung walang lamang salita ng Diyos yan? Anong laman? Di kasalanan. Di ba? So, ngayon titingnan po natin, how does the word change us? Paano ang salita ng Panginoon ay makapagbabago sa atin? Number one, yung salita ng Diyos, it shows us clearly what our potentials are. Merong tinatawag na potential energy, di ba? Yung sa science, yung potential energy, yan yung hindi pa gumagalaw, no? Tama ba yan? Gumagalaw na ba yan? Hindi pa. At rest, di ba? Ibig sabihin, meron kang potential sa iyo, within you, na ang sabi sa atin dito ay, yun yung sinasabi ng salita ng Diyos sa atin. Alam niyo tayo, kung naintindihan natin ang salita ng Diyos, hindi ba sabi ng Bible ay, the Word of God is powerful and quick? Sa Hebrews chapter 4, verse 12, ang sabi doon ay katulad ng two-edged sword. Di ba? Sabi, piercing even unto the dividing asunder of soul and spirit. Di ba? So, ang sabi sa atin dito ay merong kakayanan, okay, na ipakita sa atin ang salita ng Panginoon na meron tayong potential. Bawat isa sa atin, ang problema lang, dalawa yung potential na yan. Potential na magamit ng Panginoon, potential na, alam niyo yung dila daw natin, dalawang gamit. Una ay magbigay ng luwalhati sa Diyos, to give honor to God. Pero ang isa nun ay para sirain din ng Diyos through this. Okay? Kaya tayo pong lahat, sabi ng Bible, we have our potentials. Okay? Lahat tayo. Lalo kayo kung kayo nakakilala kay Kristo, you have your potential. Sinasabi ng Biblia sa atin na ang bawat isa sa atin were given gifts. Hindi ba? Kaya nga nakakatuwa dahil kung ang mga mananampalataya po lalago sa Panginoon, magagamit siya ng Panginoon Ang problema lang natin, hinahayaan natin yung ating technology na i-drain yung ating potential. Di ba? Nakakatuwa dahil ang gagaling ng ating mga young people, ang gagaling ng ating mga members when it comes to technology. Di ba? Iyon ay potential ninyo. Pero sana, tulungan tayo ng Diyos na yung potential na yan, itatap natin sa tamang gamit. Okay? Kasi pag hindi natin yan ginamit sa tama, yung potential na yan ay nagiging potential for evil. Na sana ay ginagamit natin yung potential na yan for good.
Di ba? So, ang sabi sa atin, yung salita ng Diyos are giving us the potential. It shows us clearly that we have our potentials. And pinapakita rin ng salita ng Diyos what God intends for us to be and paint pictures in our minds of God's will, plans, and desires for us. Yun daw salita ng Diyos din ay nagpapakita kung ano yung plano ng Diyos sa atin. Alam niyo tayo, kailangan nating maintindihan na tayo po'y iniligtas o nilikha ng Diyos. Okay? First, nilikha tayo. And then pagkatapos, iniligtas tayo ng Diyos. Ang tanong lang, for what purpose? Hindi pwede na alam mo lang na nilikha ka ng Diyos, iniligtas ka ng Diyos, and then wala na. Hindi po. Kailangan maintindihan natin ano yung plano, bakit tayo iniligtas. Ang pinakasimple po na plano ng Diyos sa atin, bakit tayo iniligtas, ay para magamit tayo sa paglilingkod. Okay? Malinaw naman na napag-usapan natin noon na meron tayong second job. Yan yung mga pinagkakaabalahan nyo. Yan yung mga trabaho ninyo. Yan yung mga binibigyan nyo ng oras. Yun yung second job. Pero anong first job natin? Ang magbigay ng luwalhati sa Diyos. Okay? So, ibig sabihin, doon sa sinasabing plano ng Diyos, even yung technology na meron kayo, even yung technology na kung saan kayo magaling, ay dapat naintindihan natin, under pa rin yan sa purpose ng Diyos. Ano yun? Mabigyan ng luwalhati ang Diyos through your technology. Okay? Kaya, ang sabi sa atin dito, ang purpose or ang change ay nangyayari sa magitan ng salita ng Diyos. Kasi yung salita ng Diyos ang nagpapakita sa atin kung ano meron kang potential at paano mo gagamitin sa kalooban ng Panginoon yan. Okay? Kaya dapat naintindihan natin, tulad nga nung kinuwento ko sa inyo na yung truck driver ay nakapatay ng tao dahil nagdadrive siya habang nagpo-Pokemon Go. Pinapatay niya yung babae. Anong ibig sabihin nun? Hindi niya naintindihan ng purpose. Di ba? Kaya tayo, kung mananampalataya yung mama na yun, pero nakakalungkot na kung tayo mga mananampalataya, hindi natin alam yung purpose. Samantalang may salita tayo ng Diyos. Okay? Kaya ang sabi po, I want to understand na yung salita ng Diyos may kakayanang magsabi sa atin. May potential kayong lahat. Pero sana naintindihan nyo na yung potential na yan ay dapat nakaalay sa kalooban ng Panginoon. Wala, ang gagaling lang natin sa technology, pero yung kalooban ng Panginoon, hindi natin alam. Bakit ka pinagaling sa technology? Dapat alam mo na merong plano ang Diyos sa iyo dyan. Ako, pwede ko sabihin sa inyo, kung hindi mo alam ang plano ng Diyos tungkol sa technology na yan, at nawawala ka sa Panginoon, iwanan mo yung technology. Bumalik ka muna sa Diyos. Okay? Kasi nga, minsan tayo, minsan, yun ang problema natin Sa hindi natin pagkaalam ng kalooban ng Diyos. Hindi natin naintindihan na ang Diyos pala, alam niyo tayo po, di ba nagtatanong tayo, bakit minsan, hindi pinagkakalob sa atin ng Diyos ang mga bagay? Alam niyo ang isang dahilan? Una, baka hindi niyo pa kayang i-handle yung bagay na sinasabi niyong kailangan niyo. Tulad ng technology, kaya niyo bang i-handle na hindi kayo mawawala sa Panginoon kung meron kayong technology ganito? Kasi marami sa atin, nung walang technology, di ba, yung wala pang mga bagay na ganito, nakakagawa ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Pero nung magkaroon ng mga bagay na ito, siya ang naging hadlang para makapaglingkod ng tama sa Panginoon. So there is something wrong. Di ba? May mali doon. Kasi, naniniwala ba kayo na purpose ng Diyos na ilayo kayo sa Panginoon? Kaugitan ng technology na yan?
Hindi eh. Di ba? Dati, hindi ka marunong mangupit sa magulang mo nung wala pang technology. Ngayon, marunong ka nang mangupit sa mga ulang mo dahil gusto mo ma-suffice yung craving mo sa iyong technology. Di ba? Yung iba pa, ako natatanda ako, nakakalungkot, na meron tayong kaibigang pastor na nawawala yung offering nila. At one time, ay nahuli nila na merong kumukuha ng offering. Alam niyo kung sino? Yung anak ng pastor na nalululod sa computer. Palagay ko hindi natin naintindihan eh. Sa palagay niyo, kalooban ng Panginoon na kumupit ka ng offering para lamang makapag-computer ka? Tama ba yun? Hindi natin naintindihan eh. Kalooban pa ng Panginoon na mag-computer ka na lang at hindi ka na magkaroon ng time na magbasa ng Biblia? Sa palagay nyo, anong mas gusto ng Diyos? Maganda pa, hindi ka marunong mag-computer pero marunong ka magbasa ng Bible. Kasi yung ang galing-galing mo sa computer na supposedly, dahil magaling ka, di ba? Higit kang mas maraming malalaman kasi ang daming opportunity, ang daming ano tawag doon? Ang daming lesson na pwede mo makuha kasi ang dali ng information sa computer, di ba? So, may mali, okay? Nasamantala, dapat pala kung tayo po ay nagbabasa ng Biblia, ipapaalam ng Biblia sa atin yung potential natin at pagkatapos, malinaw na sasabihin sa atin ng Panginoon kung anong kalooban ng Diyos sa atin. Kaya nga, mas magiging effective tayo na maglilingkod sa Panginoon eh. Kasama ng mga computer na meron tayo o mga technology na meron tayo. Kasi yun ay nagbibigay sa atin ng higit na pagkakataon para makapaglingkod sa Diyos. Kasi andun yung salita ng Diyos eh. Kaya ang sabi po sa atin, ang salita po ng Diyos can change us by showing us our potential. Lahat po tayo, meron tayong potential na magamit ng Panginoon kung alam natin yung kalooban ng Panginoon. Nakakalungkot na napakadaming mga mananampalataya ang daming potential na sana ay nagagamit na ng Panginoon. Pero sad to say, dahil sa hindi pagkaalam ng kalooban ng Panginoon, ay imbes na ginagamit yung potential para sa Panginoon. Alam nyo, sabi nga kung hindi mo yan ginagamit sa Diyos, kanino mo ginagamit yung potential na meron ka? Kasi dalawa lang po eh. Sa Bible, dalawa lang ang pwede nating paglaanan ng potential na meron tayo. Kung hindi mo sa Diyos ginagamit yan, saan mo ginagamit? Kung magaling ka sa technology at hindi mo pwedeng i-ascribe sa Diyos yung kagalingan mo sa technology, sinong nagamit niyan? Tulad ng boses. Ang ganda ng boses mo. Pero hindi ka naman nakanta sa Panginoon. Pero nakanta ka sa iba. Tanong lang, kanino mo ginagamit yung potential na yun? Sa Diyos kaya? Samantalang hindi ka naman nakakanta sa Panginoon. Kanino mo ginagamit? So, ang sabi po sa atin, for us to be changed, kung gusto natin na tayo po ay baguhin ng salita ng Panginoon, kailangan na intindihan natin. Ang salita ng Diyos ay nagre-reveal sa atin ng ating potential at kailangan lamang ay alam natin yung plano ng Diyos, paano gagamitin yung potential na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kasi kung hindi, iba po ang gagamit niya. Right? Iba po, kasi sa Bible naman, malinaw na merong Diyos na dalawa. Ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Jacob, at ang Diyos ng sanlibutan ito, which is Satan. So, kung kayo may technology, at hindi nyo pwedeng i-ascribe sa Panginoon yung paggamit ng technology na yan, then,
yung change hindi mangyayari sa inyo. Okay? Kaya ang sabi po sa atin, we make sure na naintindihan natin yung potential was meant by God, binigay sa atin para gamitin para sa Kanya. Hindi naman kayo bibigyan ng Diyos ng potential na sasabihin niya, o sige, binigyan kita ng potential, gamitin mo para sa diablo. Hindi sasabihin ng Diyos yun eh. Ang sasabihin ng Diyos lagi, binigyan kita ng potential para gamitin para sa paglilingkod sa akin. Parang mali naman yata na binigyan kita ng gagamitin mo para sa iba. Hindi pwede yun eh. Kaya ka binigyan yan, gagamitin mo para doon sa nagbigay sa iyo. Di ba ganun yun? Yun ang logical. Kung ang Diyos ang nagbigay ng potential sa iyo, then ang logical na dapat nating isipin, kaya ibinigay sa iyo ng Diyos yan, gagamitin mo para sa Kanya. Kaya nga, ang sabi ng Bible, ang templong ito ay templo ng Espiritu. Ang sino mang gumiba ng templong ito, ano sabi ng Bible? Gigiba siya ng Diyos. Ano bang ibig sabihin nun? Ang katawan, yung temple. Ang katawan niya, binigay sa inyo ng Diyos, hindi para gamitin laban sa Kanya. Hindi. Kaya nga, pagka yan ay ginamit nyo laban sa Kanya, ang Diyos nang magigiba niyan sa inyo, para sa inyo. Dahil hindi nyo ginagamit hindi nyo naintindihan na binigyan kayo niyan para para gamitin para sa Kanya. Okay? Kaya ang sabi sa atin dito, change can only be possible kung yung salita ng Diyos ay naintindihan natin na binigyan tayo ng potential. At yung potential na yon ay dapat tumatama, gagamitin sa kalooban ng Panginoon. Number 2, ang sabi, yung salita ng Diyos, it builds in us desire to counter the evil desires of the flesh. Counter the evil desires of the flesh. Labanan yung masamang gusto ng ating laman. Dapat nilalabanan pala yun. Okay? Ang salita ng Diyos ay nagsasabi sa atin na labanan yung evil desires. Yun nga yung sinasabi sa atin na paano mo lalabanan ang isang bagay na wala kang kakayanan? Ano bang panlaban natin sa evil desire na meron tayo kung wala tayong salita ng Diyos? Kaya nga, again, ang sabi ng Bible, Thy word have I hid in mine heart that I might not sin against Thee. Kasi meron pong evil desire. Sa loob natin, lagi nating sasabihin, meron tayong old sin nature Yung lumang pagkatao natin, ang laging nakikipagtunggali doon sa ating bagong kalikasan. At yun po ay nagtatalo sila. Na dapat ito. Paano kung wala kang salita ng Diyos? Saan mo huhugutin yung panlaban doon sa masamang pagnanasa natin? Saan ka huhugot ng lakas? Di ba yung sinasabi ng matatanda, pag may isinuksok, may madudukot. Yun po yung salita ng Diyos. Paano tayo lalaban sa masama kung wala naman tayong salita ng Diyos na nakasuksok o naisuksok sa ating mga puso? Alam niyo po, ang technology may evil desire na dinadala sa atin. Na pagka hindi natin napaglabanan, dadalhin tayo sa kasalanan yan. Kaya lagi tayong sinasabihan ang salita ng Diyos na tayo po ay lagi tayong merong tendency to go out of the will of God. Dahil nga doon sa old sin nature, yung gawa ng diablo sa atin, yung sarili natin mismo ay nagnanais kumawala. Kaya magtataka kayo, ang ganda-ganda ng dahilan kung bakit mo gagawin ito. Pero all of a sudden, natagpuan mo yung sarili mo
na dating ang ganda ng dahilan mo, ngayon, nasa kasalanan ka na. Di ba yung, sino dito ang nagsimula? Yan, alam mo, sa technology, na nag-isip kayo na gumawa, na mag-isip ng masama. Mapapasama ako dito, titigilan ko ito. Hindi. Meron bang nagsimula sa inyo mag-computer na nag-isip kaya mapapasama ako dito? Meron ba? Wala naman eh. Dahil alam natin, sa unang isip natin, walang masama dito eh. Pero bakit nasaan ka na ngayon? Nasa kasalanan ka na dahil doon sa inisip mong hindi masama nung una. Eh talaga namang hindi masama eh. Ang problema lamang, yung bang lumampas ka na sa boundary. Kaya nga yung palang worldliness, yung world system, yung bagay na lehitimo, ginagawa natin sa magitan ng illegitimate ways. Okay? Tulad yan, lagi na naman natin sinasabi, may masama ba sa computer? Wala. Kung ilalagay mo sa lugar. Pero kung hindi mo ilalagay sa lugar, may masama dyan. May kasalanan dyan. Okay? Kaya nga, ang sabi sa atin dito, yung salita ng Diyos na meron tayo, yun ang mag-iingat sa atin para yung evil desire na pwedeng lumabas when we are engaged sa ating technology, mapaglabanan natin. Di ba? Yung kabataan na inirereklamo ng magulang na madaling araw na nasa computer shop pa. Alam niyo kung bakit hindi malabanan? Eh kasi walang salita ng Diyos eh. Samantalang kung meron kang salita ng Diyos, yung salita ng Diyos ang lalaban para sa evil desire. Na meron na binibigay, sinasuggest sa atin ng Diablo. At minsan, hindi na nga Diablo nagsasuggest eh. Yung sarili na lang natin. Kaya, ang sabi sa atin, kaya po, change ay mangyayari kung yung evil desire na ito ay mapagtatagumpayan sa magitan ng salita ng Diyos. Kung meron mang napakagandang panlaban para tayo po ay hindi malure doon sa technology na supposedly ay higit na gagamitin para makapaglingkod sa Panginoon, pero nahuhuk tayo sa hindi pagkaalam ng salita ng Diyos. Okay? Di ba tayo? May mga bagay na sa unang harap natin, wala naman tayong nakikita ng masama. Alam niyo yung, di ba yung mga lalaki na nagkaroon ng extramarital relationship? Paano nagsimula na nagkaroon ng ganon? Kalimitan yan, halimbawa sa opisina, magkakaibigan. Di ba? Magkakaibigan yan. At, yun nga, wala namang masama sa pakikipagkaibigan. Di ba? Pero dapat, alam mo kung hanggang saan yung pakikipagkaibigan. Sa Bible, merong sinasabi na ang masamang kasama, nagpapasama ng magandang ugali. Pero, kailan nangyayari yon? Kapag ka, ikaw ay nagbigay. Okay? So, ang sabi sa atin, may evil desires. Okay? Na dapat sana mapagtatagumpayan natin kung meron tayong salita ng Diyos. Kaso lang, walang nagpipigil sa atin eh. Walang salita ng Diyos sa atin, kaya dire-diretso tayo, na nasumpungan natin yung ating sarili na nasa kasalanan na tayo. Kaya, yan, sa totoo lang, di ba? Ang daming mga young people natin ang nasa kasalanan. Bakit? Eh dahil doon sa technology na sana'y nabantayan nila kung may salita sila ng Diyos. Okay? Kasi pagka wala kang salita ng Diyos, open na open ka eh. Bukas na bukas ka sa kasalanan. Eh, kung meron kayong salita ng Diyos, palagay ko ang dami sanang naingatan sa inyong buhay. Kaso nga, wala kayong salita ng Diyos na magbabantay sa inyo para
hindi tayo makakumit ng mga kasalanan hindi kalooban sa atin ng Panginoon. Hindi natin napaglabanan. Di ba laging sinasabi, bakit nandiyan ka sa kasalanan na yan? Hindi ko po napaglabanan eh. Totoo naman yun eh. Paano hindi mo napaglabanan? Eh wala ka namang kakainang labanan eh. Bakit? Eh, wala ka namang salita ng Diyos eh. Okay? Kaya, ang sabi po sa atin dito ay it builds in us desire to counter the evil desires of our flesh. Pag hindi po natin nabantayan, yun nga, kaya may mga lalaking nambababae. At ngayon, hindi na lang lalaki ang nambababae, pati babae, nanlalaki na rin ngayon. Yes. Totoo. Hindi po ano yun eh, hindi na yung big deal ngayon. Diba? Kasi nga po, lagi pong merong ganon, may evil desire. Lahat tayo, kahit tayo mga mananampalataya, still naandun yung evil desire. Kaya lang natin napipigil yun is because the Word of God na meron tayo. Pero kung subukan nyo na alsin ang salita ng Diyos sa buhay nyo, ang daming mabubuksan sa inyo. Eh? So, ang sabi po sa atin ay ang salita po ng Diyos builds in us a desire to counter the evil desires of our flesh. Number 3, the Word of God builds faith and courage in our hearts for change. Ang salita po ng Diyos ang nagbe-build ng ating pananampalataya at tapang sa ating mga puso para magbago. Dapat po meron tayong pananampalataya at lakas ng loob para magbago. Kasi pag hindi, yun nga yun. Ang tendency po natin, pag hindi tayo nagbago, lalalim tayo ng lalalim. At pag tayo po'y lumalim ng lumalim dyan, I don't know kung makakabangon pa tayo. I don't know kung, di ba sabi sa Biblia yung tinatawag na death as by fire. Save us by, ano? Tama ba? Save us by, saves so as by fire. Tama ba yan? Ano yung isa? Sin unto death. Yun. Sin unto death. Okay. Kasalanan sa ikamamatay. Okay. Sa Bible po, meron pong kasalanang ikamamatay. Maaring, pag namatay ka, hindi ka sa impyerno pupunta. Pero namatay ka dahil sa kasalanan mo. Okay. So yun po yung iniiwas sa atin ng Bible. Na sana, hindi tayo mamatay dahil sa kasalanan natin. Ang ibig sabihin nun, ay yung kasalanan na may tinatawag po na lingering sin. Meron pang isang word. Ano ba yung isang word? Besetting sin. Ang ibig sabihin nun, yung patuloy na ginagawa nating kasalanan, na yun ang naging cause. Okay? Na tayo po ay, buhanin ng Panginoon. So, ang sabi ng Biblia sa atin, this could be, tulad nung, yung ating technology. Kayo ba'y pinagkakasala na ng technology ninyo? At hanggang ngayon, naririnig natin ang salita ng Diyos, patuloy natin ginagawa. Huwag nyo nang intayin na sabihin ng Biblia sa atin na ikaw ay kukuhanin ng Panginoon because doon sa kasalanan yun. Sin unto death na tinatawag sa Bible. Tama yun, hindi ka pupunta sa impyerno. Pero pag ikay ay namatay dahil sa kasalanan yan, besetting sin, nakakalungkot na pagharap natin sa Panginoon, ay sasabihin ng Diyos sa atin, bakit ka namatay? Dahil po doon sa besetting sin.
yung paulit-ulit na narinig mo na nabigyan ka ng warning ng salita ng Panginoon na magbago ka sa salita, pamamagitan ng salita ng Diyos, pero hindi mo ginawa. So, ang sabi sa atin dito, we have to have faith and courage, pananampalataya at lakas ng loob para magbago. Ako, lagi kong sasabihin, di ba, yung mga napapatay sa droga, kalimitan, sinasabi, sumuko na po yan eh. Di ba lagi sinasabi ng mga kamag-anak, sumuko na po yun eh. Hindi yun ang tanong eh. Ang tanong kung sumuko, nagbago? Tayo, pwede nating sabihin, opo, nagkakasalan ako dahil sa technology ko. Tanong lang, kung nakita mo ng kasalanan, nagbago ka na ba? O baka mamaya lang, pagkatapos ng ating service, babalik ka na naman doon. Sa technology na pinagkakasala ka, na supposedly meron kang pananampalataya para magbago. Sa salita ng Panginoon, pag hindi ka nagbago, katulad ka lang ng drug addict na yon. Sumuko sa tukhang para masabing sumuko. Pero ang tanong, nagbago ba? Dahil kung nagbago, bakit napatay pa rin? Maaring yung iba talaga ay hindi legitimate yung operation na nangyari. Pero lahat kaya yon? Hindi. Ako hindi naman naniniwala na lahat ng operation na ginawa ay illegitimate. Pero bakit nangyari yon? Kasi nga po, supposedly, kung sinabi mong ikay sumuko, kasama nun yung pagbabago. Di ba? Ganon din po tayo, mga mananampalataya. Nakita mo sa salita ng Diyos na pinagkakasala ka na ng technology na supposedly gagamitin para higit na maglingkod sa Panginoon. Nakita mo na kasalanan. Tanong, pagkatapos mong makita, anong ginawa mo? Wala na. Alam niyo po, tandaan niyo po, malinaw sa Biblia naman, na whatever we sow, we reap. At pasalamat tayo, meron pang warning ang salita ng Diyos sa atin. Kasi po, hindi laging merong warning. Tandaan niyo po, natatapos din yung tukhang warning sa mga drug addict yun eh. Pupunta sa bahay nyo, kayo po ay nakalista dito, na kayo po ay engaged sa drugs. Sana po magbago na kayo. Di ba hindi naman hinuhuli yun eh. Kinakatok lang. Kayo po ay nakalista as drug addict or drug pusher, sana po magbago kayo. Kasi sinasabi rin na pag hindi kayo nagbago, may susunod na mangyayari sa inyo. Hindi ba totoo rin sa atin yon? Sabi ng Bible, what you sow is what you reap. Kung yung technology na meron kayo na supposedly binigay sa inyo para higit na maglingkod sa Panginoon at hindi nyo ginamit, sa palagay nyo, ang Diyos ay mananahimik lamang? Hindi. May operation tukhang din ang Diyos. Sa buhay nyo, isang araw, kakatok sa inyo ang Diyos. At sasabihin sa inyo, bro, yung technology na binigay ko sa iyo supposedly ay gamitin mo para sa potential na makapaglingkod kang higit sa Diyos. Pero ang problema, sa iba mo ginagamit para magkasala ka. Winawarningan kita, may operation tukhang din ang Diyos. Pero hindi natatapos sa operation tukhang ang Diyos. Meron pong susunod na hakbang ang Diyos para higit mong maintindihan na nabigyan ka na ng warning. Pag hindi ka nag-heed, so be it. Okay? Pero mararamdaman mo na hindi lang sapat sa Diyos, nabigyan ka ng warning. Gagawa ang Diyos ng paraan para maramdaman mo. Okay? Kaya, ang sabi sa atin dito ay the Word of God builds faith and courage para tayo magbago. Kaya nga, kung meron mang dapat nagbabago, tayo yon. Kasi may pananampalataya tayo na ibinigay ng Diyos sa atin.
Kaya, ang sabi po ay, ang salita ng Diyos was able to change us dahil meron tong kakayanang mag-build ng pananampalataya at courage. Last, the Word of God shows us how it equips us with the skill for change. Itinuturo ng salita ng Diyos paano magbago. At binibigyan tayo ng kakayanan para magbago. Ang masama, lagi sinasabi nung isang araw, may balita, yung babae, nag-a-apply ng trabaho. Kaso wala siyang makuha ng trabaho. Sabi niya, anong gagawin ko? Kakapit uli ako sa patalim. Di ba yun, nasabi ng babae na nag-a-apply siya, kasi daw, walang tumanggap sa kanya kasi siya ay ano. Pero ako, ang sabi sa atin dito, yung salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng paraan paano magbago. Ang sabi ng Biblia sa atin, the Word of God ay may kakayanang magbago dahil itinuturo sa atin paano gawin yon. At binibigyan tayo ng kakayanan. Ang masama, yan. Lagi sinisisi ng mga dating drug addict na wala namang trabaho binibigay ang gobyerno sa amin eh. Paano kami magbabago? Pero sa salita po ng Panginoon, ay meron po kayong kakayanan at itinuturo ng salita ng Diyos paano magbago. Kaya wala na po tayong dahilan para hindi magbago. Nasa atin na lang po, problema natin kaya hindi tayo nagbabago. Okay? Tulungan tayo ng Diyos dahil bagaman maliya tayo, hindi tayo tulungan ng Diyos dahil laging ang tulong ng Diyos nasa atin. Ang problema natin, hindi natin ginagamit yung tulong na yun sa atin. Okay? Kaya ang sabi po ay papaano ang salita ng Diyos ay magbabago sa atin. Okay? Una, basahin nyo. Hindi nyo mapapakinabangan ng salita ng Diyos. Di ba yung iba, tinatabi pa sa higaan yung salita ng Diyos. As if, parang agimat. Diba? Parang ginagawang agimat na para wala ang job, walang masamang espiritu, walang aswang, magtabi ka ng Bible sa higaan mo. Wala pong pakinabang ang Bible na itinatabi nyo lang sa higaan. Ang pakinabang ng Bible ay buklatin nyo, basahin nyo, at ilagay nyo sa puso nyo. Kasi, kung kayo po ay meron lamang Biblia at hindi nyo naman binabasa, wala pong saysay yun, wala pong effect, at walang pakinabang sa inyong salita ng Diyos kung hindi nyo bubuklatin at hindi nyo babasahin at hindi nyo hahayaan na gumawa sa buhay nyo. Hindi kayo babaguhin yan. Wala pong pagbabagong magagawa ang salita ng Diyos sa atin kung hindi natin, ang sabi ni Jeremiah, last, thy words have I found, and I did eat them. And thy word was unto me the joy and rejoicing of mine heart. Sabi ni Jeremiah, natagpuan ko ang salita ng Diyos at pagkatapos ay kinain ko. At ito'y naging kaligayahan sa akin. Yun po ang nagiging effect ng salita ng Diyos. Kung atin pong idadigest ang salita ng Panginoon, ay magbibigay sa atin ng kaligayahan. Magbibigay sa atin ng sinasabi na katuwaan at eventually ay magdadala para tayo magbago. You read your Bible, you meditate upon the Word of God, and let it change you. Dahil meron pong kakayanan na magbago. So, sana po yung mga technology na meron tayo, sana hindi tayo papagkasalanan. Pero kung pinagkakasala tayo ng technology na meron tayo, sana balik tayo sa salita ng Panginoon. Tayo po yung manalangin. Let's pray. Diyos na